So walang pagtatagal, sisimulan na po natin ang salita ng ating Panginoon. Let us open our Bible in the book of Luke, chapter 19, verse 12 to 27. He said, therefore, a nobleman went into far country to receive for himself a kingdom and then return. 13, calling then of his servant, he gave them 10 minas and said to them, engage in business until I come. 14, but his citizens hated him and sent a delegation after him, saying, we do not want this man to reign over us. Wait mga kapatid ha. When he returned, having received the kingdom, he ordered the servant to whom he had given money to be called to him, that he might know what they had gained by doing business. 16, the first came before him, saying, Lord, your mina had made 10 minas more. 17, and he said to him, well done, good servant, because you had been faithful in a very little, you shall have authority over 10 cities. 18, and the second came, saying, Lord, your mina has made 5 minas. 19, and he said to him, and you are to be over 5 cities. Then another came, saying, Lord, here is your mina, which I keep laid away in a handkerchief, for I was afraid of you, because you are a severe man. You take what you did not deposit, and reap what you did not sow. 22, he said to him, I will condemn you with your own words, your wicked servant. You know that I was a severe man, taking what I did not deposit, and reaping what I did not sow. 13, why then did you not put my money into the bank, and at my coming I might have collected it with interest? And 14, and he said to those who stood by, take the mina from him, and give it to the one who has the 10 minas. And they said to him, Lord, he has 10 minas. 26, I tell you that to everyone who has more will be given, but from the one who has not, even what he was with will be taken away. And the last verse, but as for these enemies of mine, who did not want me to reign over them, bring them here and slaughter them before me. Maraming salamat sa salita ng Panginoon. Let us pray mga kapatid. Lord Jesus, we thank you for the word that you given us, Panginoon. Itago mo po ko sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy mo po akong gabayan. O Lord God, speak to us, Panginoon. Hipuin mo ang bawat puso namin, Panginoon, at bigyan mo kami ng kaalaman at kalinawan sa iyong mga salita, Lord God. We thank you, Lord God. We bring back all the glory and honor to your mighty name. Amen and amen. So, as a people of God, how do we keep and maintain our faith, mga kapatid, now that we are in such a time that is full of doubt and unbelief? Paano tayo namumuhay ngayon, mga kapatid, kung kailan puno tayo ng pagdududa at puno tayo ng mga parang masasabi natin na hindi na tayo makakalabas sa ganitong sitwasyon? How do we keep our spirit up high? Ngayon na humaharap tayo sa pandemya, mga kapatid, how do we convince ourselves to keep going when we wanna give up all the time? How do we keep our faith kung ang halos nakikita at naririnig natin sa ating mga paligid ay hindi na maganda, mga kapatid? How do we keep our maganda, mga kapatid? Paano tayo namumuhay ngayon? Masaya pa ba tayo? O baka puro na lang tayo lungkot o takot dahil sa mga nangyayari sa mundo, mga kapatid? Kumusta ang pananampalataya natin ngayon, mga kapatid? Ngayon na hindi tayo nagkakakita,
pagkikitaan ng personal. Walang simba, hindi tayo nakakapunta ng simbahan. Kumusta ang pananampalataya natin ngayon, mga kapatid? Pareho pa ba ng pananampalataya natin noon na nagkikita-kita pa tayo? O unti-unti na rin itong lumulubog? Kumusta tayo as a steward of God? As a servant of God? Kumusta ang mga oras, talents, opportunities, knowledge, at iba pa na ibinigay sa atin ng Panginoon? Kumusta? Nagagamit ba natin ito ng maayos? Nahahasa ba natin ito ng maayos, mga kapatid? Kumusta ang prayer life natin, mga kapatid? Ang Bible reading natin, mga kapatid, kumusta? Nagagawa pa ba natin ito? Ngayon na di na tayo nagkakasama sa bahay-sambahan, mga kapatid. Kumusta, mga kapatid? Siya nga pala, ang title ng aking turo is Engage into the Business of God. So, paano natin ginagamit ngayon ang lahat na ibinigay ng Panginoon sa atin? Ngayon na hindi tayo nakakalabas, lagi na lang tayong nasa bahay, paano natin nagagamit ngayon lahat ng ibinigay ng Panginoon sa atin? We need to be connected to God. Not just want to talk one way to Him and have nothing back. Or not just that God talk to us or give us something, pero He got nothing from us. He made us to have an intimate relationship to Him. And when we said to have an intimate relationship to Him, mga kapatid, it involves to engage ourselves to Him or engage ourselves into the business of God. Ang binasa natin na scripture kanina ay very familiar sa atin, mga kapatid. It's about the parable of 10 minas. Ito yung may tinawag na 10 alipin at binigyan ng 10 mina at sinabi sa kanila, engage into the business of God. O ipangalakal nyo ito hanggang sa ako'y dumating. At ayun nga, umalis at bumalik. Noong pagbalik, pinatawag ngayon yung binigyan ng binigyan ng 10 mina para alamin kung nagbunga ba ito, mga kapatid. At dumating ang una at sinabi, Panginoon, narito po ang ibinigay mong mina at tumubo po ito ng 10 mina. So ang sabi ng Panginoon sa kanya, magaling o mabuting gawa. Dahil dyan, sa katapatan mo, sa kakaunting bagay, bibigyan kita ng 10 pang bayan na iyong pamamahalaan. At dumating yung isa pa, ang sabi, Panginoon, narito ang ibinigay mong mina. Nagkaroon pa ito ng 5 pang mina. At ang sabi ng Panginoon, ito, may 5 kang bayan na pamamahalaan mo. At may dumating, ang sabi, Panginoon, narito ang binigay mong mina. Tinago ko ito, binalot ko sa panyo. At sinabi pa niya na dahil ako'y takot sa iyo, sapagkat ikaw ay taong mabagsik, kinukuha mo ang hindi mo inilagay at ginagapas mo ang hindi mo inihasik. Mga kapatid, ang parable na ito ay relate to everything. Everything what we have, everything what we are, everything what we've become, everything what capable to us to do and able to do, it relates to our family, mga kapatid. Itong parable na to is relates to our family, money, work, gifts, health, relationship, abilities, talents, time, knowledge, opportunities, possession, dreams, ambitions, and desire. Everything. Lahat ng itong mga binanggit ko ay maiuugnay sa binasa nating parable ngayon, mga kapatid. God invests to us everything what we have is a gift from God.
Anong meron tayo mga kapatid ngayon? Lahat yan regalo ng Panginoon sa atin. In the book of 1 Timothy 6:7, God remind us, He said, "For we brought nothing into this world." Wala tayong dala na kahit na isa nung pumunta tayo dito sa mundong ibabaw, mga kapatid. Ang sabi din sa book of James, chapter 1 verse 17, "Every good gift and every perfect gift is from above." So, lahat ng mga bagay na magaganda na nasa atin is coming from God. Lahat ay galing sa Panginoon except ang kasalanan natin, mga kapatid. Hindi galing sa Panginoon yan. Gawa natin yan, mga kapatid. So itong lahat na meron tayo ay investment lahat sa atin ng Panginoon. At because God invested to us, He demands return from us. In Luke chapter 19:15, mga kapatid, when the nobleman came back, pinatawag niya ang mga alipin na binigyan niya ng mina para alamin kung paano ito ginamit. May isang alipin, ang mina niya ay tumubo pa ng 10 pang mina. Ang isa ay tumubo ng 5. At ang isa ay wala dahil tinago at ibinalot pa sa panyo, mga kapatid. Amen? Mga kapatid, we are accountable to all of what God give us, to all of what God entrusted us. We are accountable to elevate what we have so we can use it to the glory of God, mga kapatid. We are blessed with gifts, with talents, with ability, with money, with energy, time, and more. All of these things we need to use to build up the church. We need to use this all to engage ourselves to the business of God. Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng mga ito para gamitin natin sa walang kabuluhan, mga kapatid, sa walang saysay, mga kapatid. Ibinigay ito ng Panginoon sa atin para magamit natin to sa kanyang gawain, mga kapatid. Titingnan ng Panginoon kung paano natin ito ginamit, ang mga itong binibigay niya sa atin, mga kapatid. Gaya ng pagtingin niya ng nobleman sa mga mina na iniwan niya sa kanyang mga alipin, mga kapatid. God expect us to use wisely and effectively kung ano yung in-entrust niya sa atin, kung ano yung ibinigay niya sa atin. Nag-i-expect ang Panginoon na maayos natin tong magagamit, mga kapatid. He expect us to elevate our gifts, our talents, at iba pa na ibinigay niya sa atin. He expect us to bear a fruit like a fruit tree. Amen? Sabi sa Bible, mga kapatid, in Matthew chapter 28 verse 19, "Therefore go and make disciples of all nations." Paano magbubunga o mahahasa pa ang ibinigay sa atin ng Panginoon kung hindi natin yan gagamitin, mga kapatid? Paano nga natin? Ito yun eh. Paano nga natin yan magagamit, Sister Joanne? Naka-lockdown nga. MECQ nga. GECQ nga. ECQ nga. Kung ano-ano pa mang ECQ dyan o ano pa yan. Ito lang yan, mga kapatid. Pag may gusto, may paraan. Pag di gusto, maraming dahilan. Marami talaga tayong dahilan, mga kapatid, pag ayaw natin. Gaya ng nangyari sa binasa natin sa Nadelman na maaano natin mamaya, mga kapatid. So, kanina sa panimula natin, mga kapatid, may mga itinanong ako. Kumusta yung faith natin? Yung mga gifts na ibinigay ng Panginoon sa atin, yung time natin, kumusta, nagagamit ba natin ito ng maayos? Kumusta nga ba, mga kapatid? Lahat ng ito, mga kapatid, accountable tayo dito eh. Nangihina tayo sa faith natin, pero wala tayong ginawa.
Yung time natin, inuubos natin lang sa panunood ng Netflix, kaka-scroll sa FB at Instagram, kaka-TikTok, kakabasa ng pocketbooks, kakapanood ng King Koy or ano pa yung ngayon? King Koy kasi yun sa amin, ano pa yung ngayon? Anime. Nanonood ng anime. Ano pa ba? Ano pa bang mga ginagawa natin? Basta kasi hindi na tayo nakakalabas ng bahay kung ano-ano na lang ginagawa natin. Yung prayer life at pagbabasa ng Bible natin ay pabaksak na, mga kapatid. Kasi hindi na tayo nagbabasa-basa, hindi na tayo nakakapag-fellowship sa bahay-sambahan. Nanghihina na yung espiritu natin, mga kapatid. Dahil hindi na tayo nakakapunta sa simbahan. Nung nakakapunta naman tayo, mga kapatid, lagi naman tayong late eh. Minsan nga wala nga tayo eh, absent nga tayo, 'di ba? So tapos sasabihin natin, nanghihina yung espiritu ko dahil wala nang simba. Ay Diyos ko po. Mga kapatid, wag naman po maging dahilan ang lockdown na ito para masayang ang lahat ng ibinigay ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Wag maging dahilan ito na kaya ako nanghihina kasi ganito dahil hindi na nakakapagsimba. Feed yourself, mga kapatid. Feed yourself. Sabi nga na sa Philippians, di ba? Sa Philippians chapter 2, verse 12, sinabi niya, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Mga kapatid, nanghihina ka, gumawa ka ng paraan. You can read your Bible, you can pray, you can fast, or else you can call the leaders or pastor dyan, mga kapatid. Yes, mga kapatid, sorry. Dahil alam namin, nagkukulang kami o ang mga leaders o kahit si pastor dyan sa pangungumusta sa inyo araw-araw, isa-isa sa panahon ngayon. Pero mga kapatid, it is time na gamitin natin, paganahin natin ang mga ibinigay ng Panginoon sa atin. Yung ibinigay sa atin na kaalaman, yung mga preaching na naririnig natin, yung mga encouragement na naririnig natin, mga kapatid, nung nakakapunta pa tayo sa simbahan. Ngayon natin gamitin, mga kapatid. Ngayon natin paganahin yan. Ngayon natin yan alalahanin, mga kapatid. Ngayon natin gamitin yan sa pagpapalakas ng iyong espiritu, mga kapatid, sa pagpapalakas ng ating pananampalataya. Gamitin mo yan ngayon, kapatid. At saka, wala tayong church gathering, mga kapatid. Yung mga kaalaman mo ngayon, pwede mo yang magamit. Gamitin mo yan sa pagpapalakas sa kapatid mo na nanghihina din, mga kapatid. Mapa-Viber man yan, mapa-Telegram man yan, mapa-Zoom man yan. Start a small group, mga kapatid. Start a small group. Wag na natin hintayin si Pastor John na magsabi sa atin, ay mga kapatid, mag-start tayo ng small group. O, ganito. Mga kapatid, tayo mismo, pwede tayo mismo gumawa tayo ng small group natin, mga kapatid, para magpalakasan ng mga nanay. Alam ko ang mga nanay, meron silang group chat, then laging nag-share ng ganyan, mga kapatid. Yan. The music team, mga kapatid, meron kaming fasting. Every week yan, para meron kaming grupo na ikaw magpa-fast ng Saturday, ikaw magpa-fast ka ng Monday, itong grupo na to magpa-fast ng Monday. Then meron kaming pagkasabado, meron kaming video call. Pero yun nga, yung iba hindi nakaka-attend. Pero praise God, medyo marami-rami din naman talaga ang uma-attend, mga kapatid. So yung ganon, doon namin nalalaman na yung youth pala namin, yung sa music team pala, isa sa music team namin,
na nababagot na ano na, kasi dahil doon nakakapag-open up sila. Dahil kinukumusta sila. Dahil doon nag-share sila na ganito yung nararamdaman ko, sana ganito na, nakakapag-open sila mga kapatid. Sa ganyang paraan, yung mga kaalaman mo mga kapatid, wag natin yang itago. Wag nating itago, ipagamit natin yan mga kapatid. Share mo yan mga kapatid. Start a small group. Use the technology na ibinigay sa atin ng ating Panginoon to engage to His business, mga kapatid. Kaya sa kagrupo ko dyan, sa prayer group, hello, kumusta kayo mga kapatid? Si Ate Gemma, mga kapatid, bili kayo ng kanyang mga paninda. Si Ate Gemma dyan, hello, kagrupo ko yan sa prayer. Si Ate Yvonne, si Sister Joanne at si Sister JJ, yan, medyo hindi sila nakaka-attend. Naiintindihan ko kung anong kinakabisihan nyo ngayon mga kapatid. But, start tayo. Small group, mga kapatid, wala tayong big, parang gatherings, hindi tayo nakakapagpunta ng simbahan dahil sa nangyayari ngayon. Let's start small group mga kapatid. Yung mga kaalaman natin, i-share natin yan dahil may mga kapatiran tayong nangingina. At wag niyo sabihin sa akin na wala dahil may mga natatanggap akong nagme-message sa akin, Sister Joanne, ganto, ganyan. So, parang yes mga kapatid, sometimes ikaw na tumatanggap ng mga ganon, parang nabuburden ka din parang ang bigat din sa dibdib mga kapatid. Pero sila at least naghahanap sila ng mapag-openan mga kapatid. That's a ministry mga kapatid. That's a ministry na kahit hindi ka man nakita ng ating kapatid, mga kapatid ngayon, ma-share mo lang or matulungan mo lang siya, makumusta mo man lang. Napakalaking bagay na yon. Na-rebuke ako dito mga kapatid kasi hindi talaga ako mahilig ngumusta kasi natatakot ako, may fear ako na baka ma-misinterpret ako. Pero let's engage into the business of God. Use our talents, our knowledge, our time sa pagtuturo. Magturo tayo ngayon. Marami tayong oras ngayon, mga kapatid. Kahit hindi man tayo makalabas, marami tayong oras. Alam ko may load kayo kasi nagfi-Facebook naman kayo, Messenger naman dyan. 'Di ba? Yung kaalaman natin mga kapatid, mas lalo pa nating hasain to ngayon. What God give us has need to multiply, mga kapatid. Need to multiply mga kapatid. Huwag nating itago. Huwag nating itago. Praise God. Sa ating mga training, as a UTV teacher, same. Mga kapatid, gaya ko. The church invests sa atin para ikakalago ng gawain ng ating Panginoon. Hindi nag-invest ang church para lang sa magkaroon tayo ng kaalaman. The church invests para sa ikakalago ng gawain ng Panginoon, mga kapatid. Thank you for engaging yourself, mga kapatid, sa pagtitraining. And the church expects, nag-expect from us that someday we will going to use what we've learned in training to engage into His business, to the business of God, to make disciple. Diba? Hindi tayo pinatraining para lang magkaroon ng kaalaman, para lang itago yun mga kapatid. Naghirap tayo, nandito na tayo, nag-training, nag-mock teaching na tayo kung ano-ano na lang para ma-familiar tayo sa lesson mga kapatid. Inilagay to sa atin, ibinigay to sa atin, yakapin na natin mga kapatid. Yakapin na natin. Yeah? In Ephesians 4:12, sabi niya, for the perfecting of the sins, for the work of the ministry, for the identifying of the body of Christ.
That's why may mga ganito tayo mga kapatid. That's why mga kapatid, we have this kind of training, hindi lang dahil gusto lang palaguin ang kalaalaman natin, kundi sa paghahanda sa malawakang pagpapalaganap ng salita ng Panginoon mga kapatid. We have a purpose kung bakit tayo nag-undergo ng UTV. Right. Amen. And that is to make disciples mga kapatid. Yes, we don't have same talents or capabilities. Si Sister Joanne lang yan, si Brother Do lang yan, si Pastor Jan lang yan. Kasi magagaling sila, magaganyan. Mga kapatid, it's a willingness of a heart, hindi yung magagaling. Saan ba nagsimula si Pastor Jan? Sa wala ding alam mga kapatid. Pero dahil willing siyang magpagamit sa ating Panginoon, binuksan niya yung puso niya. He is engaging himself to the business of God. That's why gano'n na lang yung knowledge na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ibinuhos niya kung ano yung wala kay Pastor Jan, kung ano yung kulang na kaalaman, ibinuhos niya sa lahat ng pastor ng SOP mga kapatid. Kung bakit ganyan na lang katagal na ang SOP. Dahil may mga taong willing na magpagamit sa Panginoon. Ako mga kapatid, I'm very thankful. Ayoko ding tumayo, ayoko ding magturo, pero salamat sa mga taong ginamit ginamit para i-post ako, para kasi lagi kong sinasabi, wala akong enough na kaalaman. Pero sa tulong ng Panginoon, ibinigay niya yon. Kumbaga, marami pa akong bigas na kakainin mga kapatid. Pero yung paghinipo talaga ng Panginoon, yung willingness natin na magpagamit mga kapatid, yun ang importante. Yes, we don't have same talents or capabilities, mga kapatid, but if we let God roll in our lives, when we engage our hearts into the business of God, everything will grow. Kulang ka sa kaalaman, papayayamanin ka ng Panginoon sa kaalaman, mga kapatid. God will do miracle that no one can explain. Yung tao na yan wala yan lang yan, pumunta yan dito sa simbahan na yan, tinanggap namin, wala yan nakakatisod yan walang kaalam-alam yan kahit pagbukas ng Bible Pero yung puso mo, pag inilagay mo doon, yung willingness mo, yung heart mo, pag inopen mo yan at in-engage mo sa business ng ating Panginoon, mga kapatid, lahat ibubuhos yun. Yung kaalaman mo, pagyayamanin niya ng Panginoon. God will grow everything that you need. God will do miracle into your life. Hindi ka marunong magturo, pero inilagay mo ang puso mo sa gawain ng Panginoon, matututo tayo, mga kapatid. Itong kakarampot nating kaalaman, pag ipinagamit natin to sa Panginoon, yayaman to, mga kapatid. Yayaman to. Let it grow, mga kapatid. Huwag mong itago yan. Let it grow. Don't destroy your gifts. Multiply it. Yan? Alam ko, meron tayong mga gifts. Meron tayong mga ibinigay ang Panginoon sa atin. Huwag natin itago yan. Multiply. Let's multiply, mga kapatid. Gamitin mo yan para sa kakalago ng iglesia ng ating Panginoon. Engage yourself into the business of God, mga kapatid. Engage yourself. Hallelujah! Sa binasa nating parable kanina, mga kapatid, paano pinagpala yung mga binigyan ng mina ng nagbunga? Yung isa binigyan ng 10 bayan na pamamahalaan niya. Yung isa binigyan ng 5 na bayan. Mga kapatid, hindi natutulog ang Diyos sa lahat ng ating pagpapagal.
Pag nagpagamit tayo sa ating Panginoon, hindi natutulog ang Panginoon diyan. Meron at merong ibibigay ang Panginoon sa'yo. Sabi sa book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 15:58, sinabi niya that your labor is not in vain into the Lord. Sabi niya, therefore, beloved brethren, be ye steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor in the Lord is not in vain. Diba? Sabi din sa Romans 2:6, God will reward each of us for what we have done. Hindi si Pastor John ang magre-reward sa atin, mga kapatid. Hindi ang leaders ang magre-reward sa atin, mga kapatid, kundi ang ating Panginoon ang magre-reward sa atin, mga kapatid. Mas magandang reward yan kaysa matanggap nating reward galing sa tao, mga kapatid. Hindi natin din piniplease dito ang tao, kundi piniplease natin ang ating Panginoon, mga kapatid. At para naman doon sa ayaw magbunga, ayaw ipagamit ang gifts nila, yung tinatago, yung pariho doon sa binasa natin na parable sa taong binigyan ng mina pero tinago, mga kapatid. Basahin natin kung ano ang ginawa sa kanya. Luke chapter 19 verse 20-26. Then another came saying, Lord, here is your mina, which I keep laid away in the handkerchief. For I was afraid of you, because you are severe man. You take what you did not deposit, and reap what you did not sow. He said to him, I will condemn you with your own words, your wicked servant. Sabi ng Panginoon, your wicked servant. You know that I was a severe man, taking what I did not deposit, and reaping what I did not sow. Why then did you not put my money in the bank? Yung money na to, mga kapatid, involves everything yan. Pwedeng na talents, talents, gifts, or kahit ano pa dyan, family or anything. Pwede dyan. And at my coming, I might have collected it with interest. And he said to those who stood by, take the mina from him and give it to the one who has the 10 minas. And he said to him, Lord, he has 10 minas. I tell you that, sabi ng Panginoon, I tell you that to everyone who has more will be given. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Grabe, mga kapatid, ano? Pansinin niyo, mga kapatid, alam niya na may mali sa ginawa niya. Kasi ang pagsabi niya, ang kasunod niya doon, nag-alibay siya eh. Ang sinabi niya nung una, Panginoon, nandito yung ibinigay mong mina. Itinago ko, ibinalot ko sa, excuse me, sa panyo. Kasi natakot ako sa'yo dahil isa kang mabagsik na tao. Ganyan tayo, mga kapatid, pag ayaw nating magpagamit. Itinatago natin yung talent natin. Imbis na mag-disciple tayo, mga kapatid, ayaw natin, itinatago natin yung talent. Huwag mong sabihin na wala kang talento dahil galing lahat ng, dahil pareho tayo ng Diyos na pinaglilingkuran at ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay pareho din ang ibibigay niya sa atin, mga kapatid. May talent ka, tinatago mo lang, ayaw mo lang ipagamit. May talent ka, ayaw mo lang ipagamit, mga kapatid. Pareho tayo ng Diyos, mga kapatid. Kung ano yung Holy Ghost na ibinigay sa'yo, kung anong Holy Ghost na ibinigay sa akin, pareho. Kung anong Holy Ghost na ibinigay kay Pastor John, pareho yan, mga kapatid. May talents tayo, ayaw lang natin ipagamit. Diba? Marami tayong dahilan, mga kapatid. Marami tayong dahilan. Sabi, ayoko niyan eh, kasi, wala ako niyan eh. Paano natin paano ng Panginoon ipapag-grow yan, mga kapatid, kung hindi ka magpapagamit?
Hindi naman mga kapatid, mag-i-start tayo na ako, first week pa lang ako, diretso na tayo magaling. Hindi yun mga kapatid, kaya nga tayo may mga training eh. Kaya nga tayo laging sinasabihan na magbasa ng Bible, Kasi, sa practice mga kapatid, doon tayo mag-grow. Doon tayo mag-grow. Pero kung hindi natin ipapractice yan, wala talaga. Wala. Hindi talaga tayo bubunga, mga kapatid. Hindi magbubunga yan. Lalo yung mawawala sa'yo. Lalo yung mabubulok, mga kapatid. So, yun. God invest to us eh. May mga talents tayo, mga kapatid. Meron tayong, yung walang, wag mong sabihin wala kang talents, meron ka. Diba? Meron, iba-iba yung mga gift ng Panginoon sa atin. Mga iba-iba yung gift ng, may mga ginamit tayo sa simbahan na financial blessings. Grabe din sila magbigay. At alam nyo ba yung mga nagbibigay ng financial blessings sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, ay pansinin nyo, sila pa yung mas lalong pinagpapala. Pansinin mo mga kapatid, yung mga faithful na nagbibigay dyan, yung grabe mo tumulong sa gawain ng Panginoon, tingnan mo mga kapatid, grabe yung pagpapala ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Time na ba ako? Wala. So, ganyan mga kapatid. Ganyan tayo eh. Marami tayong, hindi, ayoko niyan. Hindi ako marunong yan. Ganyan din ako dati mga kapatid. Paano ba? May mga tao lang na nagpupush sa akin. Ngayon ko lang talaga na-realize yung mga kapatid. Kaya pala talaga ganito sila. Ngayon ko na-realize kung gaano kahirap mangumbinsi ng tao. Grabe mangumbinsi dati sa akin. Mag-preach ka, mag-aaway muna talaga. Makikipag-away muna talaga ako dahil ayaw ko, di ba? At iiyak talaga ako mga kapatid. Iiwan ka ba naman sa simbahan na walang mga pastor, 2 mong pastor umalis? Kumbaga, pagtawagan mo is hindi pa talaga hindi sumasagot. So parang makikipag-away ka pa talaga mga kapatid. Si Pastor Jan dati mga kapatid, naalala ko yan. Pag inutusan niya na sabihan mo to, si Ate Joanne mag-preach, sasabihin niya ni Pastor Jan, to ikaw na magsabi to kasi di yan sumusunod sa akin. Ganyan katigas ang ulo ko, mga ganyan katigas ang puso ko dati mga kapatid. Hindi mo ako mauutusang magturo talaga. So naiintindihan ko yung mga ganyan din na mga puso. Pero mga kapatid, it is time to open our heart and engage into the business of God. Sinishake na tayo ng Panginoon ngayon mga kapatid. Ano yung nangyayari ngayon mga kapatid? It's time to get out your talents. It's time to get out. Ilabas mo na yung gifts ng Panginoon na itinatago mo, mga kapatid. Hasain mo na yan. Hasain mo na yan ngayon na. Dahil sinishake na tayo. Grabe na yung shake ng Panginoon sa atin. Pansinin mo kung ano nang nangyayari ngayon. Hindi na tayo pwedeng lumabas nang wala tayong mask, mga kapatid. Grabe. Grabe na yan. So, pag ganyan mga kapatid, wag nating hayaan na kunin ng Panginoon kung ano yung ibinigay niya sa atin. Tingnan mo kung anong nangyari sa taong ibinigyan ng mina pero tinago lang. 'Di ba? Ang sinabi is wicked servant. Mga kapatid, sana naman sa pagharap natin sa ating Panginoon, hindi tayong matawagang wicked servant dahil wala tayong nagawa. Mga kapatid, sana sa pagharap natin sa Panginoon, isaharap tayong naka-smile dahil kumbaga naka-smile at maganda yung natin kaysa pariho dun sa isa na
nagrarason siya. Kaya niya ibinalot dahil takot, ganyan. Ganun mga kapatid, pag ang tao talaga is takot na magpagamit or ayaw magbunga, ay kinukuha ng Panginoon kung ano ang meron sa kanya, mga kapatid. Kasi tingnan mo, anong ginawa niya dun sa last na tao lumapit sa kanya na sinabi niya na narito yung ibinigay ko sa iyo, binigay mo sa akin, Panginoon, tinago ko. Anong ginawa niya? Pinakuha ng Panginoon sa kanya sa tao yung mina at ibinigay sa merong pang 10 mina. Tapos nag-react siya, Lord, bakit? May 10 mina na siya eh. Bakit ibibigay mo pa yun? Siyempre, ganun yun mga kapatid, kung sino yung mas maraming bunga at kung sino yung mas lalong hinahasa at hinahasa at hinahasa yung kanyang mga gifts, is lalo pang ibibigyan at ibubuhos ng Panginoon yung pagpapala sa kanyang buhay, mga kapatid. Lalo niya pang pagbubuhusin at pagyayamanin yan, mga kapatid. Huwag nating hintayin na kuhanin ng Panginoon yan. Huwag tayong gumaya mga kapatid sa nangyari dun sa last na binigyan ng mina, na kinuha na. Talaga, kung ano pa yung natira sa kanya, kinuha pa yon. Kinuha pa. Mga kapatid, huwag hayaan natin na mangyari yon sa atin mga kapatid. Ilabas mo na yan. Magpagamit ka na sa ating Panginoon, mga kapatid. Magpagamit ka na. Engage yourself into the business of God. Dahil walang ibang purpose ang Panginoon, mga kapatid, kung bakit tayo binibigyan ng pagpapala ng ating Panginoon, kundi mabigyan din siya ng kapurihan. Walang ibang nakakapagpataba ng ating puso or mas magiging masaya pa, mga kapatid, kundi ang ating paglingkuran at ibalik ang nararapat na para sa ating Panginoon, mga kapatid. Huwag nating hayaan na pag humarap tayo sa ating Panginoon, tawagin tayong wicked servant, mga kapatid. Sana sa pagharap natin sa Panginoon, mga kapatid, ay ito ang masasabi ng ating Panginoon. Matthew 25:23, His Lord saying to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make ruler over many things, to enter into the joy of your Lord." Sarap, di ba? Sana ganun eh. Welcome, my good and faithful servant. Sana ganun ang mangyayari sa atin sa oras na humarap tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi yung, Lord, andito tinago ko eh. Yung binigay mo sa akin, hindi ko ginamit. Mga kapatid, it is time to make a disciples. Kailangan ng disciples ang simbahan, mga kapatid. Kailangan na natin mag-shine sa ating mga kapatid, sa mga tao sa labas. Kailangan na natin silang tulungan, mga kapatid. Hindi tingin sa paligid mo, kapatid. Tingnan mo ang iyong paligid, marami pa diyan. Marami pa diyan ang hindi nakakakilala sa ating Panginoon. It is time to engage ourselves in the business of God. So that's it, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid. Lahat ng ito, sana po is magkaroon ng saysay lahat, mga kapatid, na ating Maraming salamat sa lahat ng nanonood, mga kapatid. At sa mga business ng ating mga kapatid dyan, tulungan po natin sila, Ate Gemma, yung kanyang mga tinapay or mga kung ano pa. Lahat dyan, mga kapatid, atin po silang tulungan ng mga na mabili ang kanilang para makapagbigay din sila, kapatid, sa gawain ng ating Panginoon.
at magamit yun, mga kapatid, sa gawain ng ating Panginoon. Maraming salamat. So let us pray, mga kapatid. I hope na lahat ay magiging maayos, mga kapatid, at lahat tawag nito, lahat is proteksyonan ng ating Panginoon. Alam ko naman talaga ang proteksyon ng ating Panginoon is nasa sa atin. Magtulungan tayo sa pagpipray ng bawat isa, mga kapatid. Magtulungan tayong iluhod ang bawat mga kapamilya natin, mga kapatid. Lagi natin silang ipag-pray. Pag-pray natin ng ating pastor, ang ating mga kapatiran na nasa ibang bansa, mga kapatid, kailangan nila ng tulong ng panalangin, mga kapatid. Kailangan natin ng panalangin, mga kapatid, ng tulong panalangin. Kaya magpanalangin na para sa tayo sa isa't isa, mga kapatid. At ngayon, ito lang masasabi, maiiwan ko, mga kapatid. Hindi man nagagamit ngayon ang gifts mo dahil lagi tayong nasa bahay lang. Gamitin mo yan, mga kapatid. May Facebook ka, may Messenger ka. Mag-disciple ka ngayon. Mag-disciple ka ngayon, mga kapatid. Mag-small group ka, mga kapatid. Tawagan mo, invite mo yung mga kahit sa online lang, kahit sa Messenger lang, invite mo sila, mga kapatid, na magkaroon kayo ng small group para lang talaga mag-share lang kayo ng mga verse ninyo, then mag-usap kayo, magpalakasan kayo, mga kapatid. Wag natin sabihin na nawiwik tayo ngayon dahil hindi na tayo nagkakakikitaan. Mga kapatid, darating ang panahon, hindi na wala nang magpipreach. Kahit si Pastor John, hindi mo na maririnig mag-preach. Darating ang panahon na sobrang silent na, hahanapin mo na ang simbahan at hindi mo na masusumpungan. Kaya ngayon pa lang, practice pa lang to, mga kapatid, sa mangyayari sa darating na mga panahon. Practice pa lang to, ngayon pa lang, ikaw na mismo ang magpalakas sa sarili mo. Magbasa ka na. Palaguin mo ang lahat na iyong narinig na preaching, na encouragement. Palaguin mo yan, mga kapatid. Gamitin mo yan ngayon sa kapatid mong nanghihina din. Start a small group, mga kapatid. Make and disciples. Engage into the business of God. Amen? Let us pray, mga kapatid. Father God, we thank you for your word, O God. We thank you, O God, sa lahat ng blessing, sa lahat ng paalala na ibinigay mo sa amin, Panginoon. We are so sorry, Panginoon, kung minsan hindi kaming naging faithful na magpagamit sa iyo, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso, O God. Buksan mo ang aming mga isipan, O God. Buksan mo, O God, ang parte ng aming katawan na ayaw magpagamit sa iyo, O God. Lord, tulungan mo kami na maintindihan ang lahat ng plano mo sa buhay namin, Panginoon. Ikaw, O God, ang magturo sa amin kung paano namin gamitin ito, yung mga gifts namin, Panginoon. Lalo mo pang palaguin ito, O God. Lalo mo pang pahasain ito, Panginoon. Lord, I pray, O God, sa lahat ng aming mga kapatiran ngayon, O God, na may mga dinaramdam sa kanilang mga katawan, Panginoon. Speak healing right now in Jesus' name, in Jesus' name. At lahat ng mga business ng aming mga kapatiran, Panginoon, ay lalo mo pang palaguin, Panginoon. Lalo mo pang ibuhos ang pagpapala sa kanilang pamilya, Panginoon, sa pamilya ng SOP, O God. At sa lahat, O Lord God, na nangangailangan sa iyo, O God. Sa lahat ng tumatawag sa iyo, Panginoon, patuloy mo pa, O God, dinggin ang kanilang mga panalangin, Panginoon. Lord, let your protection be upon on us, O God, sa anumang nangyayari sa mundo, Panginoon. It is your will be done in our lives, Lord God. Lord, patuloy mo, O God, ibuhos, O God, ang pagpapalang nararapat sa bawat pamilya, Panginoon. Huwag mong pagkulangin ang pagkainan namin, Panginoon, dahil sinabi mo, O God, maging faithful lang kami sa iyo, ay ibubuhos mo ang pagpapalang ito, O nararapat sa amin, O God. Maraming salamat sa pagkakataon na ito, Panginoon. Maraming salamat sa iyong biyaya sa aming mga buhay. Maraming salamat sa pag-aalala, sa pagmamahal, sa
blessing na ibinigay mo sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, O God. We love you, O God. We adore you. We bring back all the glory and honor to your mighty name of Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Magandang umaga mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye po!